Ricardo Ratcliffe at Paul Lee, sinisisi ng mga tao sa pagkatalo sa Ross. Mainit-init na balita, Ricardo Ratcliffe aalis na lang daw sa Magnolia dahil umano sa plano ng Magnolia na magpapalit na lang ng import kahit na sobrahan na sa gastos ang SMC Corp sa pag-accommodate ng 3 imports. At Paul Lee, sinabunan ng Mags fans at gusto na nila itong paalisin sa Magnolia dahil wala na raw tulong ang naibibigay. Justin Baltazar, pinagsabihan ni Arwin Santos na kesa naman daw magdahilan na pagod siya, ay mas magsipag pa raw ito para maging dominant sa PBA dahil tiyak na malayo sa kalingkingan ng MPBL sa PBA. Tara, talon agad tayo sa video. Nanood ako sa laban ng Ross at Magnolia. Sa unang quarter at ikalawa, naging dominant ang Ross dahil sa tulong-tulong na pagpupush sa basket, of course, with Dion Thompson at ang buong first 5 at second unit. Alam niyo naman ang Ross, walang bench warmers yan. Lahat nakakaambag dahil sinasanay sila. Sa second half naman, umarangkada si Ian Sanggalang at biglang umangat at lumamang ang Magnolia up by 11 points. Pero dahil sa bad pass at maraming turnovers na Magnolia, naging 7-0 run ang sinagot ng Ross. Dahil naman yan kay Andre Karakut. O diba? Ang daming lethal weapon ng Ross na mas lethal pa kay Paul Lee. Hanggang sa nagtulong-tulong na rin lahat ng nasa floor, pati si Jornard Clarito, good defense ni Nocom, big shots ni Karakut, hustle ni Lemete at ang Ross nanalo pa sa overtime game. Grabe talaga yung Ross. Kaya nga ito yung pinili kong team na suportahan kasi ang gagaling ng mga underdog players ni Coach Yeng. Ito na nga mismo yung ebidensya oh. Grabe, as long as nasa floor ka, may tulong na dumadating. Matataas ang average points nilang lahat. Kaya ang import hindi masyadong pagod. Okay, back to Magnolia. Alam nyo ba na si Ricardo Ratcliffe daw ay aalis na lang sa Magnolia? Kusa siyang alis? Bakit naman? Nung nalaman niya na papalitan naman pala siya, parang bigla mong maiisip agad na hindi naman pala sila satisfied. Magaling si Ratcliffe sa tune-up games pero sa regular season medyo shaky ng konti. Ang tanong, bakit nga ba hindi pa papalitan ito si Ratcliffe? Ito po yung sagot ng management via spin dahil mahal daw mag-maintain ng 3 imports. Pang-apat pa yung nasa EASL ng SMB. Pero para sa akin, kayang-kaya naman ni boss yan. Siya diyang tinitipid lang nila Magnolia. Ibig sabihin kapag umalis si Ratcliffe, mapipilitan talaga Magnolia na manguha ng another import habang maaga pa, gustuhin man niya ni boss or hindi. Totoo nga talaga siguro na hindi mahal ni boss ang Magnolia. At eto naman si Paul Lee, alam nyo ilang seasons na yan na si Paul Lee walang malaking naiambag. Noon napansin ko, gumaganda pa ang laro ni Paul tuwing regular season. Sa playoffs lang naduduling. Ngayon mas lumalala pa nga kasi kahit sa regular season, wala na siyang naiambag. Imbes na regular season na nga lang yung pwede niyang maitulong, parang hindi pa kayang ibigay. Kaya hindi ko masisisi yung mga tao na gusto nilang maitrade si Paul Lee. Justin Baltazar, pinagsabihan na ni Arwin Santos tungkol sa kanya magiging karera sa PBA at kinumpara din ni Arwin na ibang-iba daw ang PBA sa MPBL. Syempre, nakapaglaro din si Arwin sa MPBL kahit papano at doon niya nakita ang kaibahan. Ang dami nagsasabi na baka nasobrahan lang daw sa pahinga si Balti kasi yung stats niya 4 points, 7 rebounds, mga ganun. Ngayon ito ang sagot ng Converge dyan. Kung numbers at stats ang babasihan, siguradong hindi mo siya ma-appreciate. Pero kung titingnan mo mabuti yung presence niya sa loob, pang all-around player pala si Balti. Power forward siya na wing, versatile at of course, PBA ito Mataas lang masyadong expectation ng mga tao sa kanya kasi sa MPBL, 2-time finals MVP yan. Yun na nga bang magdudugtong doon sa sinabi ni Arwind na ibang-iba ang MPBL sa PBA. Sa MPBL, medyo mababa lang ang quality ng mga players pero hindi naman lahat, gaya ni Mikey Williams. Tingnan mo si Kit Jimenez, bangko nga lang sa SMB tapos tinapon pa. Si Gabanal, di ko alam kung nasan na. Payo ni Arwin Santos, bagamat alam niya na si Balti malayo mararating especially na safe siya kasi nasa Converge, pero sabi ni Arwin dapat mas i-improve pa niya yung kanyang talento at dapat paghirapan niya yun kasi wala siya sa MPBL. Imbes na magreklamo daw ito na nakakapagod, dapat trabahuin pa niya ito na maayos at mas magdoble kayod siya dahil ganyan daw sa PBA. Dahil ang dami namang magagaling dumipensa dyan, yung iba mas matangkad pa sa'yo. Kaya minsan kung mahina ka sa perimeters or floaters, bad shot ka talaga. Tsaka tama naman si Arwin at naniniwala ako na may karapatan din naman siya na magpayo. Si Arwin nasa 40 greatest players natin yan. Anyway, ilang games pa naman yan. Baka sa mga susunod na laban, lalabas na ang totoong potensyal ni Balti.